ang buhay. Ibig sabihin, hindi lang susukat yung ang buhay mo ay masaya lang, di ba? Parang ang dali-dali ng buhay para kayo. Hindi po dyan nasusukat yung paglago. Alam, minsan kasi di ba, umasaya yung pag-asenso ba? Gusto natin umasenso, gusto natin lumagong buhay, yung pamumuhay natin. Parang tingin natin, siguro pag sinabi natin malago ang pamumuhay, ang dali-dali na lang. Ang dali bumili kung gusto mo, kumain sa gusto mo, pumunta saan na gusto mo pumunta, mabili yung gusto mong mabili, parang ang tingin madalas, ganun po. Kaya kapag ko lang, hindi po dyan nasusukat ang sinasabi natin, paglago. Kundi kung gaano po tayo katatag at katapat sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Amen. Medyo mo kayo. So, dito po nasusukat na kung talagang ikaw ay malago na ang pamumuhay ko. So, pag kahit dumating, ang tawag po natin dyan ay resilience. O, ibig sabihin mo, yung katatagan. No? Na kahit anong bagyo ng buhay, kahit na mag 200 pesos per liter ang gas. No? Ikaw po ay matatag pa rin at matapat sa Diyos. Yung relasyon mo sa Panginoon ay talagang matatag, hindi natitinag. No? Yan, yun po dun mo nasusukat. Kasi po, hindi po lahat po ng paglago ay komportante. Ito na lang, sa atin, dumadami tayo. Medyo hindi komportable. Dati kasi nung medyo konti-konti pa tayo, di ba, kaya-kaya pa natin i-manage. Hindi ka rin kumakawan, di ba, ang dami yung nakarami kailangan. Hindi kaya si simple lang. Pero pag dumami, paano pag dumami pa ng dumami? Yan yung problem na, di ba? Pero alam nyo, kaya nga hindi po lahat ng paglago ay komportable. Kahit sa pamilya mo, kahit yung business mo, dumami yung, hindi siya komportable. Di ba? So, pero lahat ng tunay na paglago, may kasama po yan pagsubok. Meron kang i-give up. No? Pag anything na paglago, meron ka talaga kasi hindi po natin kayang lahat ng gusto natin makuha natin. Meron at meron talaga na ma-let go, nag-give up ka. We call that sa economics na economic cost. No, hindi po, talagang kailangan yan. Hindi kasi lahat ng, sa bawat desisyon, sa bawat anong nangyari natin, meron talagang na isasantabi, may pagpapalit. Kagaya nitong oras na to, ibig na natutulog kayo, nagpakayo, tutulog ng TV, ano po kayo, sigat kayo. Kaya po sa bawat paglago, may pagsubok. Okay? Kaya po, ang tanong natin ngayon, kapag po ba nawala yung comforting sa buhay, yung mga komportable sa buhay natin, nawala cellphone mo, nawala ka ng internet, nawala ka ng friends, nawala ka lahat ng trabaho and everything, lahat ng mga bagay na comfortable sa iyo. Mananatili ka pa rin ba sa Panginoon? Yes. Doon sa question ko yan, ha? So kapag ba hindi nasunod yung, di ba, pinagpipray tayo, meron tayong gusto na matupad at talagang mangyari. Ang tanong, kung hindi ba yun nasunod, at hindi mangyari, magiging loyal ka pa rin ba kay Jesus? Yes. So that's the question. Today, pag-aaralan po natin at ang buhay ulit ni Ruth, kasi dati book, yung aklat ni book ni Ruth, no? Diba, focus tayo mismo sa buhay ni Ruth, no? Siya po isang babae na hindi po siya kilala. It's a common, hindi nga siya parte ng Israel, no? Pero hindi rin siya powerful, diba? Pero naging bahagi siya ng plano ng Diyos. Kaya kung ating pong topic ngayon is Ruth, loyal to the Lord. Si Ruth na tapat sa Panginoon. No? So yung pong ating pong key verse ay sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Basahin po natin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumunod sa inyo saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira,
doon din ako titira. At ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay ang magiging aking Diyos. Verse 17, sabay-sabay po tayo. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon ako sa lilibing, kung saan ako ni Yahweh ng pagka-mabigat na parusa, kung papayagan kung makalayo tayo, maliban na lamang kung paghihiwalay tayo ng kamatayan. Ang tindi. Ang tindi ng kanyang loyalty na inaalay, no? We'll explore this later on, no? Ngayon, parang lalo natin may linyan, no? Kailangan natin mag-deep down, no? Mag-dive down dito. Himay-himayin po natin siya. So, yung context po na to, yung background, ito po ay nangyari nung panahon ng mga hukom. Okay? So, sa Bible, pag binasa niyo yung Bible, may mga, di ba, may book dyan ng mga hukom. So, kung nababasa niyo po yan, dyan po sa panahon na yan, okay, nangyari ang pangyayari sa buhay ni Ruth. Actually, si Ruth, kung mapapansin niyo yung book ng Bible, si Ruth ay medyo lampas pa, no? Sa hukom, sa Judges. Katapos pa ng Judges, saka pa lang dilabas si Ruth. Tama? So, pero actually, yung Ruth ay nandun sa panahon ng Judges o hukom. So, tignan mo natin sa Ruth 1 verse 1. Nang panahon ng mga hukom, bisa niyo po yung Bible, nabasa din niyo po. Wala yung sasabi ko. Nasa Bible, if you look, basahin niyo po yung aklat ni Ruth sa unang chapter, verse 1. Sabi doon, ng panahon ng mga hukom. At sa Judges o sa hukom, 21, 25, sabi doon, wala roon sa Israel, walang hari noon sa Israel, at bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanyang mga gusto. So, during time po ng mga hukom, kaya po nagkaroon ng mga hukom. Kasi, walang leader. Sila po pinili ng Diyos na leader kasi ang mga Israel ng panahon na yun ay wala silang ginagawa, wala silang direksyon sa buhay. So, kung anong gusto nila, ginagawa nila. Kung anong naisip nila, gagawin nila. Kaya mahirap po na walang direksyon. Walang nangunguna. Walang nagsasabi paano gagawin. Kaya mayroong pinipili talaga kami. At talagang Diyos naglalagay, lalo na sa church, kaya kung may pastor, yan po ang tagapagbigay ng direksyon. So hindi ko mo naisip natin, ito nang gagawin natin. So kaya hihingi po yun sa pinaka-head. So ganoon po talaga ang proseso ng Diyos. So lagi po yung mayroong, sa time ko, ang mga hukom ang nagbibigay ng biya sa lahat. Pero sila nga, kahit may hukom, sinusunod pa rin ang kanilang gusto. Naiintindihan po ba natin? So, walang standard, walang pamantayan ng tama at mali. Parang po ngayon, sa totoo lang. Parang ngayon, pansinin niyo po ang social media. Lahat ng mga dumadaan sa inyo, mga information, mga content, mga vlogger, natin po, wala pong pamantayan kung ano ang totoo at hindi. Hindi katulad po nung araw, kami po, nung panahon po namin, nung bata pa, siguro kahit po yung mga may kasabayan ko dito, noon, iisa lamang, iba ang tama sa iyo niya. No? Gets ko ba na wala na agad sa joke ko? Ito ang red horse. Diba? Okay na narinig, ngayon na joke, nakita yung joke pala. But anyway, so ano pala po nito, nagkaroon po na matinding tagutom. There's a famine in Bethlehem. So, sa panahon ng panahon nito, may matinding tagutom sa panahon ng Israel. Lalo na sa Bethlehem. Ang Bethlehem, yan po, ang ibig sabihin po ng Bethlehem ay house of bread. Pero walang bread. Napaka-ironical na ang pangalan ng lugar nila ay Bethlehem, na meaning ay house of bread, pero walang bread. Hindi na po ba natin? Kahit nasa ulit ka punita,
Pero, may season po tayo na struggle pa. So, nagkaroon na matinding tagutom. So, dito po, nagliliwangan dito si Naomi. Si Naomi po ay yung biyenan ni Ruth. Hindi pa sila magbiyenan dito. Okay, sa umpisa. So, nangyari, ang asawa ni Naomi ay si Elimelech at meron siyang dalawang anak. Si Mahlon at si Kilion. Kaya yung dalawang mag-asawa, bit yung dalawang anak, para lumipat po sila sa Moab. Ito po Israel, sa kabilang bayan, ando yung Moab. At doon nakatira si Ruth. Diba? So, lumipat ngayon yung pamilya ni Naomi na naging yung biyenan ni Ruth, pumunta sa Moab. Ang malupit na to, ang pinakamalupit na, tandaan natin, ang Israel, ang Diyos nila si Yahweh. Tandaan natin, noong panahon ko, bawat bayan, bawat bansa, may kanya-kanyang Diyos. So pag lumipat sila doon, naturalmente, makakapag-compromise sila. Makukompromiso ang kanilang pananampalataya sa Diyos nila, si Yahweh. Kasi kailangan nila, siyempre, igalang at respeto ang kultura na meron sa ibang bansa. Tama? Kailangan nila siyempre kung ano man ang ang patakaran doon, kailangan nila sumunod. Kaya pag may compromise na nangyari, doon po sa Moab, ang kanilang Diyos ay si Chemosh. Ano pangalan? Yan. Si Chemosh, yes. So, nandun yung Chemosh worship. Okay. Itong si Chemosh, no? Para daw po nila malugod, para daw malugod yung Diyos na itong si Chemosh, kailangan yung panganay nilang anak ay papatayin bilang alay sa Diyos. So, matindi, napaka-karumal-dumal ang pagsamba dito sa Diyos nila. No? So, yung pagsamba nila sa Diyos ito ay ang nagtutulak sa kanila para sambahin ito, takot. Diba? Takot ang nagtutulak sila kasi baka magalit sa si Chemosh. So, siyempre sila, kahit di ba anak mo, kailangan i-alay para lang malugod nila yung Diyos. Ang tindi. So there is a child sacrifice in this kind of worship. So ang Moab, kilala din sa ganyang pagsamba. Hindi sila nakilala. No? Kaya po dun sa unang hari, 1:17, sabi po doon, no? 11:7, si Chemosh ay karumal-dumal na Diyos ng Moab. No? Kaya po sabi doon, inihahandog na nila para sa atin, ang Diyos, actually para sa atin, di ba dapat na ang Diyos natin kilala, siya pa nga ang nagbigay ng anak para iligtas natin. Sila, parang maligtas, kailangan patayin ang kanilang. Ano po makita natin katotohanan dito? Si Ruth, tandaan po natin, lumaki sa ganitong sistema. Agad dun siya, Moabita siya. So, bata pa siya, talagang, ano din sa kanya yan, na tatak na sa impact niya sa sistema niya. So, mali yung kanyang pundasyon. Mali yung kanyang theology, iba. Maling-mali. Na ang pagkakilala niya sa Diyos, kailangan bumawi ng buhay para lang magligtas. Tama? So matindi, mali ang kanyang sinasambang Diyos. Pero, mamaya makita natin dito, no? Sa Ruth 1:16, mababasa ninyo, hindi ba kanina binasa natin? Sinabi nga kay Naomi, ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos.
So, yan po yung makala natin dyan. Na ibig sabihin po na, iniwan ni Ruth yung kanyang chemos. Okay? Iniwan ni Ruth ang kanyang chemos, yung kinikilala ng Diyos na magliligtas sa kanya. Itinakwil niya, iniwanan niya. At, no, pinili niya ang tunay na Diyos. So makita po natin, so, di ba, lumipat po kasi, wala bago yan, gusto ko makilala niyo si Ruth. So pagdating po doon, siyempre may dalawang anak na pangasawa ni Malon, si Ruth. Malon. So sila po ay, so kaya siya napabilang sa pamilya, I believe, no? Naniniwala ako dito, na ang pamilya ni Ruth, ni Malon, ni Naomi, ay kahit sa kabila na sila po ay nasa kabilang bayan at iba ang Diyos, na napili silang tapat at nakilala ni Ruth kung sino yung Diyos nila Naomi. Dahil naipamuhay ng pamilyang ito kung sino yung kinikilala nilang Diyos. At si Ruth na witness niya. Kasi di ba? Nakuha ko ba? Are you following Christ? Yes. Hindi nag-decide si Ruth dahil gusto lang niya, dahil trip lang niya. Naniniwala ko na magandang patotoo yung pamilya ni Naomi, ni Elimelech at yung dalawang anak nila at yung asawa niya. At kahit doon na nasa Moab, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nilang pamilya. Kaya itong si Ruth, nakita niya na totoo ang Diyos nila. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang patotoo. Napakahalaga na ikaw ay nagiging tunay na saksi ng Diyos ni Jesus. Kaya tayo pinagpapala para maging witness, maging saksi. Bilang saksi, pinapatotohanan. Binabahagi mo kung ano ang totoo. Amen. Sineshare mo. Nakuha po ba ako? Naiintindihan natin. So, through their testimony, sa pamamagitan ng kanilang buhay, kaya kung hanggang ngayon ang buhay natin, hindi natin inaayon sa disenyo ng Diyos, lagi at lagi po tayo minsan ang magiging sanhi kung bakit ang maraming tao sa paligid natin hindi kikilala sa Diyos. Wala po nagkila. Amen. I will get the point. Yes. Kaya po, makita natin, may tragedy na nangyari. Ito po yung trahedya na nangyari. Namatay si Elimelech, namatay si Malon, namatay si Kilion. Tawa? So lahat ng asawang lalaki Ano pa ngayong ibang ano? namatay sa trahedya. Sabay-sabay. So lahat sila ay naging byuda. Naiintindihan? So, kaya sabi ni Naomi, ang ibig sabihin nun ay blessed. Sabi niya, huwag niyo na po akong tawagin Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. Ang ibig sabihin nun, kapatid. Naiintindihan? So kapag ang pangalan mo Mara, yung kong ibig sabihin nun, kapaitan. Hindi po papaitan, baka ho kayo maghanap ng ulam, kanin, no? So, nakita natin, naiintindihan nyo ko, dahil sa paitan na, sino na wala ka ng asawa, na wala ka pa ng anak.
Ano mararamdaman mo? Di ba matindi talagang kapaitan yon? Yung kapaitan ni Naomi, nabago ang kanyang perspective. Hindi ako, no? At di ba nung buhay, maayos sa pamumuhay niya, maayos din ang tanaw niya sa buhay. O dahil doon sa kanyang naramdaman, nagbago ang kanyang perspective. Naging mapait na ang lahat sa kanya. So sa kanila, kailangan po, tatandaan po natin, no? Sa Chemos, kailangan nilang mag-alay para manugod nila ang Diyos nila. Gusto po makita ninyo, no? Yung bigger picture bago tayo pumungo sa point. No? Dahil si Ruth, sabi niya kay Naomi, huwag mo ko pong hayaan na lumayo sa inyo. Diba? Ang iyong bayan ay aking magiging bayan, ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. So, dahil sinuko ni Ruth, kasi meron silang option. Katay na naman lahat, tapos ng lahat eh. Pero pinili niya, sumama kay Naomi. Ano po naging bigger? So si Ruth, nagkaroon ng anak na si Obed. Si Obed, nagkaroon ng anak na Jess, which is last Sunday pinag-aralan namin si David. Tama? Ang anak niya si David. Si David, sa langit niya, naging ako-akuhan niya si Jesus. So namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung anak niya. Sabi po sa Matthew, tingnan niyo po yung Matthew 1 verse 5, baka alala nyo. Si Boaz, yung napangasawa ni Ruth, ang ama ni Obed kay Ruth. Isang tatandaan natin ha. Si Ruth, outsider sa Israel, hindi siya talaga Israelita. Moabita siya. Labas siya sa pangako ng Diyos. Pero pinili niya na maging bahagi ng bayan ng Diyos, kaya naging bahagi siya ng plano ng Diyos na kaligtasan. Isang ordinaryo, hindi kilala, wala talaga sa kasaysayan, pero naging maganda ang role niya sa plan ng Diyos. Now let's now go to point 1. So tandaan po natin, ang katapatan, hindi po yan damdamin. Hindi po nakabase sa nararamdaman. Ang pagiging tapat ay isang desisyon. No? Decision po. Tignan po natin, no? Sa Rule 114, sabi diyan, muling umiyak ang dalawa at nagkayakapan, nagpaalam si Orpa. Ano si Orpa? Dalawa sila, di ba? Isa doon sa kanyang manugang ni Naomi, nagpaalam sa kanyang binan. Ngunit si Ruth na natiling kasama ni Naomi. Bakit natin dalawang babae, parehong umiiyak, parehong sugatan, nasaktan, parehong nawalan ng asawa, pareho ang reason para umalis. Pero magkaiba ang naging ending. Si Orpa, umalis. Si Ruth, nanatili. Kaya tandaan po natin, no? Ito po ay spiritual decision. Yung pagpili ni Ruth na sumama kay Naomi, yan po ay desisyong spiritual. Kasi, imagine, sa buong buhay ni Ruth, ibang Diyos ang kilala niya. Na here comes the God of Israel, si Yahweh, yung tunay na Diyos. Nakita niya kung ano ang tunay na Diyos. So nakita niya yung hinahanap niyang Diyos. Hindi po alam niyo, ba natin? So hindi sa spiritual decision. Kaya mga kapatid, ang pagiging tapat sa Panginoong Diyos ay isang desisyon. Amen. Nasa atin ang pagpili. Kahit na naiinis ka sa kasama mo, kahit hindi maganda ang narinig mo, kahit nasaktan ka sa sinabi niya,
magiging tapat ka, mananatili ka na kung ano ang inaasahan sa iyo ng Diyos. Ipiliin mo pa rin maging tama sa harap ng Diyos. Kahit napuno ka ng galit, kahit napuno ka ng inis, at naisip mo na may karapatang sabihin ang sasabihin mo, hindi mo sasabihin sapagkat mananatili ang katapatan mo sa Diyos. Ang una mong ayaw masaktan ay yung Panginoon. Ang una mong i-consider kung ano ang makalulugod sa Diyos ko. Ganon ang pinili ni Naomi. Parigyan na po ikas. Pinili ni Naomi na dahil nakilala niya ay matunay na Diyos. Kaya pinili niya manatili. So loyalty is not based on our emotion. It is based on conviction. Sabihin nga natin, conviction. Conviction. Ano pastor conviction? Conviction ka ng conviction. Baka conviction yan. Ha? Ang conviction ay udyok ng banal na espiritu. Iba po ito sa konsensya. Ang konsensya kasi base sa moral standard natin. Yung alam mong tama na nagawa mong mali. Kaya nakakonsensya kasi alam mong tama pero mali ang nagawa mo. Kaya nakakonsensya ka. Ang conviction ay mas malalim pa sa konsensya. Kasi kahit hindi mo alam na mali ang ginawa mo, may nag-uudyok sa'yo na mali. Kahit hindi mo alam na tama ang ginagagawin mo, may nagsasabi sa'yo na gawin mo. We call that conviction. Kaya po ang katapatan sa Diyos ay vast, at hindi po yan galing sa atin. Galing yan sa Espiritu, sa Espiritu ng Diyos. Kaya kaya po kayo ay habang nakikinig nito, at tila parang may umuudyok sa'yo, hoy, ito yan, nakikinig ka. Parang may nagsasabi sa, ako na naman ito, yan po ay conviction ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Amen. Ang nagsasalita sa iyo ngayon. Amen. Naiintindihan po ba? Naiintindihan po ba natin? So, ang katapatan, nakabase yan sa udyok ng Spirit. Siya po ang magsasabi sa iyo na manatili ka sa tama. Manatili ka sa Diyos. Kumapit ka sa Panginoon. Huwag sa loto. Huwag sa ending. Huwag sa mga ano man yan. Ang kailangan po natin ay ang Diyos mismo. Amen. Hindi nakukuha ang mga bagay-bagay sa mga pagpila sa loto-loto, sa swerte-swerte, sa mga rapol-rapol na yan. Nakukuha ang pagpapala sa pananatili nating tapat sa Diyos. Amen. Can we say amen to that? Amen. So, para po yung relationship. So, kapag feelings lang, kasi ikaw, makinig po tayo sa may mga asawa o may mga boyfriend, girlfriend dyan. Kapag po ang ating loyalty sa asawa mo, yung katapatan mo sa asawa mo, hindi ka tumitingin sa iba kahit isang sulyap na. Kung ba, hindi po yung nakabase sa feeling mo. Kasi, feeling ko, naglalab ko asawa ko, kaya faithful ako sa kanya, loyal ako sa kanya. Eh, paano, yung sa dati siya, parang hindi ko na-feel ang asawa ko. Parang pagising sa umaga, parang ang lamig-lamig ko sa kanya. Parang hindi na ako masaya pag nagkakahawakan ng Panginoon. Listen to this. Ang tunay na commitment, ang tunay na pakikipag-ugnayan, kahit hindi mo feel, kahit tumaba na, kahit lumo siya mo,
kahit hindi na nag-ching-ching-chansu, Pepsodent ka lang ang nilala. Pipiliin mo manatili. Pero sige ko ba? Amen. Kailangan manatili. So, ganoon din po tayo. Hindi po lahat na hindi mo, at makinig po, hindi po lahat ng bagay na hindi mo feel, hindi mo ibig sabihin wala na si God. Minsan, sinusubukan lang ang katapatan mo. Hindi minsan, alam mo parang, halimbawa ngayon, ang likod ko, ang sipag-sipag mo, talagang kompleto, day 1 to 5, SOAP. Talagang kompleto. Tapos pagdating sa mga collab natin, excited ka rin. Oh, alam mo, ganito ng ako. Tapos pagdating ng next week, para kang pinamulan. Ang bigat ng kamay mo, ang pinalibay mo. Parang may frozen shoulder. Alam niyo si Ruth, pinili na si Yahweh, kahit wala po siyang darang. Walang garantiya na magpapala siya. Walang assurance ng kanyang future. Walang kasiguruhan sa Israel. Diba? Parang, sino yung mabawi? Ato na siya, comfortable siya doon. Diba? Nasanay na nga siya. Tagal na nga siya doon eh. At nakasawa na nga siya. Siyempre, comfortable na yon. Pero lumipat siya sa isang bansa na walang kasiguruhan. Hindi niya sigurado ano mangyayari sa Israel. Walang promise. Walang pangakong ibinigay sa kanya. Na magiging okay ang buhay mo, sumama ka sa akin. Wala. Pero pinili pa rin ni Ruth na manatili kasama ni Naomi. Kaya po mga kapatid, ang katapatan, alam niyo po ba kung saan napapatunayan? Napapatunayan ang katapatan kapag nanatili ka sa panahon na mahirap ang buhay. Amen. Sa kabila ng paghihirap mo, sa kabila ng mga nangyari sa buhay mo, sa kabila ng mga kabiguan dumating sa buhay mo, I will still remain in Jesus. Amen. Pipiliin ko pa rin ikaw, Jesus. So, open na ako lahat na nag-airport. Ibigay ko na ako para sa doon kasi okay. Wala pa kami pera. Mananatili pa rin tayo. Can you say it to that? Amen. Minsan kasi ganito tayo, kapag okay ang buhay, praise the Lord! Kapag may problem, Lord, praise the Lord. Madaling maging loyal kapag may blessing. Pero, ang tunay na loyalty, lumalabas kapag wala ka na. Kapag, di ba rin sa gym, day 1, Lord, papapayat ako. Day 3, Lord, telling spiritual muna. Ito po muna tayo, ito po ang kailangan. Kailangan po consistency. Ano kailangan? Consistency. Ano yung consistency? Yung tuloy-tuloy na pareho, na wala natin. Yan po ay mas mahigit kesa sa motivation. Okay? So, ang loyalty kay God, ibig sabihin po yan, mga kapatid, kahit dry ang devotion, kahit parang walang sigla, ang iyong SOAP, ang iyong pray, care, share, ang iyong call out, parang wala lang, kahit parang nakakatamad
Mag-praise and worship kay Lord. Amen? Can you say amen to that? Amen. Kahit walang sagot sa panalangin po natin, trust pa rin tayo sa Diyos. Magtiwala pa rin sa Kanya. Kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari, stay put ka pa rin kay Jesus. Hindi tayo aalis. Hindi ako aalis sa Diyos. Dapat sabihin natin, Lord, hindi ako aalis sa iyo. Lord. Hindi po sasabihin natin sa panahon na tayo pag-ibig. Amen? Hindi natin, Lord, hindi ko aalis sa iyo. Kahit po itong nararamdaman ko. Kahit naiinis ako, kahit napapagod ako, kahit nagugutom ako, kahit wala akong prena, hindi kahit wala akong kasiguruhan kung saan ako kukuha ng aking solusyon sa problema, mananatili ako sa iyo. Hindi ako aalis sa iyo. Amen. Amen? Amen. Kasi ang loyalty hindi nga po nakabase sa feelings, kundi sa faith. At dito po papasok yung mas malalim na at hindi lang po nanatili si Ruth. May iniwan siya. So, hindi lang po siya loyal, nag-surrender siya ng buong buhay niya. So surrender means letting go of false gods. Ang pag-surrender, ang pagsuko, ay ibig sabihin mo, pag-alis ng lahat ng maling kinikilala natin Diyos-Diyosan sa buhay. Hindi lang po ito ibulto, hindi lang po ito kung sino man yung Poncio Pilato na sinasamba natin. Marami po kasi tayo nilalagay na akala natin yun ang Diyos na buhay. Hindi ako ba? Yun natin sa Route 116. Huwag mo kong piliting iwan ka at bumalik sa aking bayan. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. At ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Ikalawang Korinto, Hari 3:27, tinan po natin dito, ano? Sorry. So, himayin muna natin to, sorry. So, hindi lang po ito isang emotional statement. Hindi ito isang kapahayagan ng damdamin. Okay? Ito po ay, hindi ito parang pagpapakita ng suporta kay Naomi dahil bira niya. Ay nakakahiya kasi bira ko ito, baka kawawa naman. Hindi po ito ganon. Nakuha? Hindi ito ganon. Ito po ay, makikita natin na ito po ay spiritual declaration. Amen? Yes. No, kapag sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos ang magiging, ang aking magiging Diyos, ang ibig sabihin po nito, tinalikuran na niya yung dating buhay niya, yung dating pagkatao niya. Kung sino man sa noon, iniwan niya. Amen? Pinili po niya ang Diyos ng Israel. Tandaan natin, si Ruth ay isang Moabita. Okay? Ang Diyos po nila, ang sinasamba ay si Chemosh. So si Chemosh, tandaan natin, ay Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Sinasamba siya dahil sa takot. At may child sacrifice. Tignan natin sa 2 Kings 3, di ba? Makita niyo pa sa 2 Kings 3:27, inahandog bilang handog na sinusunog. So, merong false worship, may maling pagsamba na dulot ng takot. Pero ang Diyos nagbibigay ng buhay. Amen? Hindi niya kinukuha ang buhay. Amen. Can you say amen to that? Kaya yun ang nakita ni Ruth. Nakita niya, yung Diyos ng Israel ay hindi kumukuha ng buhay, kundi ano, nagbibigay ng buhay. Kaya po, ang tunay na pagsuko, nagre-require siya ng pag-alis sa ating buhay ng pagwaksi ng mga mali natin kinikilalang Diyos. Ang tunay na surrender leads us from darkness mula sa kadiliman patungo saan? Sa kaliwanagan.
parang hawak mo yung dalawang bagay. Isang kamay sa Diyos, isang kamay kontrolado mo. Okay? Pero hindi mo pwedeng hawakan pareho ng buo. May kailangan tayo bitawan. Hindi talaga pwede po tayo mamangka sa dalawang kilo. And we cannot really serve two masters. Ang isa, tatalikuran, ang isa ang paglilihan. Mamimili. Hindi pwede gusto natin sa Diyos, pero susundin pa rin natin ang gusto natin. Wala na amen. Amen. Amen? Kaya dapat mamili po tayo kung talagang tayo ay sa Diyos. Kailangan makita sa atin yung Diyos na sinasamba natin. Can you say amen to that? Amen. Kaya ang ginawa ni Ruth, hindi po siya nagdagdag ng Diyos. Kundi replacement. Pinalitan niya. Yung Diyos na pinakapitan niya noon, pinalitan niya ng ibang Diyos. Hindi siya nagdagdag. Amen. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Kaya, ano po, hindi po sapat na kilala lang natin ang Diyos. Hindi sapat na kilala, alam mo, na kapag ikaw nagtiwala sa Panginoon, ikaw'y maliligtas. Kailangan po natin talikuran ang hindi Diyos. Kailangan din natin talikuran kung ano man ang pumapasok sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso, na hindi rin nalulugod ang Diyos. Pero say amen to that. Hindi man tayo sumasamba kay Chemosh today. Pero meron tayong modernong Chemosh. Pera, ito yung security natin. Yung career, ito yung identity natin. Yung relationship, ito yung nagkukumplete sa akin. Tapos kami lang titibang ko sa wala. Pwede din yung control. Natatakot tayo pag nawala yung control natin, di ba? Parang hindi na ikaw ang nagko-control. Ako ang bahala sa buhay ko. Di ba? Ito yung mga gano'n natin. Minsan tayo na mismo ang naging Diyos-Diyosan sa sarili natin. Kasi tayo ang nagko-control. Tayo ang nagdidikta kung anong sasabihin, kung anong mararamdaman natin. Amen. Kaya anything, tanda natin, listen to this guys, anything na ipinapalit natin sa Diyos, ito po ay Diyos-Diyos. Amen? At yun ang nagiging Chemosh na. Kung ano mas, ano po yun? Ano ibig sabihin? Kung mas pinapahalagahan mo ang sarili mo kesa sa Diyos, eh bigyan ng Chemosh mo. Minsan ganito tayo, Lord, susunod na po ako. Pero, pwede po bang ako pa rin na masunod? Hindi po surrender yun. Negosasyon yun. Gusto natin kaligtasan. Gusto natin na, kasi sino po yung gusto mapunta ng heaven? Sino excited mapunta ng heaven? Nasa kamay! Ito sabi ko ganda una. Wala excited. Wala na excited. Gusto natin pumunta ng heaven. Pero hindi tayo naghahanda paano mabuhay sa heaven. Gusto mo mapunta sa langit. Gusto mo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, buhay na walang hanggan yun. Pero dito, hindi ka naman naghahanda. Gusto nyo pumunta ng Amerika. Hindi ka na naghahanda ng mga damit na isusot ang Amerika.
Di ba pagka kayo ay nag-outing, mag-swimming tayo, ano hinahanda natin? Ang swimming. Amen. So kung pupunta tayo ng heaven, ang heaven ang nihahanda natin habang tayo ay nandito. Kaya sa'yo na sila. Amen. Kaya po mga kapatid, surrender means letting go of all the controls ng ating buhay. Letting go po out yung luma natin pagkakakilala o yung identity natin dati. Letting go of what caused God without God. Amen po? Yung feel safe na walang Diyos, kailangan i-let go natin siya. So, kailangan sabihin natin ngayong umaga, Lord, hindi ko kailangan dagdagan ng buhay ko. Yet, tandaan po natin, ikaw po ang patalit sa lahat ng hindi galing sa akin. Amen po ba doon? At kapag ito ang puso mo, loyal at surrender, hindi ka po pababayaan. Kahit hindi mo nakikita, gumagalaw siya sa likod ng pangyayari sa buhay mo. Kaya po natin ang point 3. So God works behind the scenes. Okay? Dahil nagsuko ka, naging tapat ka sa Diyos, ang Diyos may ginagawa sa kalikod ng pangyayari sa buhay mo. Can you say it that? Kaya tingnan natin, no? Sabi ko, kaya pumunta si Ruth at namulot siya ng mga uhay sa bukid. Nagkataon naman, siya'y napunta sa bukid na pag-aari ni Boaz. Okay, bigyan ko muna ito ng tiil, ng lalim. Pag po sa Israel, ikaw ay balo. Ikaw po ay napupunta sa wala ng karapatan sa buhay. Outcast. Sige nyo ha, si Ruth sumama pa kay Naomi. Balo na nga si Naomi. Okay, ganyan nga. So pag po kayo ay, ng panahon ng Israel, pag nabalo ka, hindi ka pwede magtrabaho. Kasi para sa kanila, sumpa po yun. Sinumpa ka ng Diyos. Kaya hindi ka rin pwedeng lapitan ng mga tao. Kasi pag ginawakan ka, nakisama sila, nagiging marumi sila. Ako po ha. So isipin na napunta siya sa mababang kalagayan ng pamumuhay ng panahon na ito. Naintindihan. Kanina po, at para po si Ruth ay maalis doon sa kalagayan yun, kailangan makapag-asawa siya. Para makapag-asawa siya, pwedeng gawin isang kamag-anak ng asawa ng namatay na willing ang binata, asawahin siya. Maliligtas siya at may daahon siya sa ganung kalagayan. Naiintindihan natin. Kaya dito, ang naging trabaho ni Ruth, no, ay namumulot ng mga, ano yung tira-tirang, di ba pagka sa palay, di ba, nagagapas. So yung mga, yung mga naiiwan, natatapon sa pilapil, ha? Yung mga ganun-ganon. So, kinukuha niya yun, dinadampot isa-isa. Yun ang iniipon. Kasi yan, hindi pinakubaya talaga sa mga ulila. Yes, it was intended for the widows. Kadadampotin yan, intended din siya sa mga, hindi lang widow, kasama ang mga pulube, mga basta outcast lahat ng mga ganyan. May sakit, leprosy. Dumadampot din. Nakuha ko na lang. Ayan ha. So, makita po natin na sa story, kaya makita po natin, yung highlight po natin yung word na nagkataon. No? Yung word na nagkataon dyan. Parang ang dating dyan, parang sa Tagalog parang random lang. Parang bigla lang nangyari. Tama?
Parang coincidence. Parang swerte lang. Kaswertihan lang. Parang gano'n ang dating, di ba? Pero sa Bible, walang swerte-swerte. Ulitin ko, sa Bible, walang swerte-swerte lang. Walang nagkataon kay God. Lahat po yan ay intentional. Ang Diyos ang nagtakda niyan. Amen. Planado yun ng Diyos. Hindi yan nagkataon na sa kanya mamumulot, napunta siya doon sa property ni Boaz na kamag-anak ng asawa niya. Tingnan natin. Kaya po mga kapatid, yung sa palagay natin na parang aksidente ang nangyari, parang nagkataon naman. It is intentional to God. Amen. Sinadyayan ng Diyos. Amen? Kaya po ang trabaho niya, namumulot siya ng tirang ani. No? Ang ginagawa. So, trabaho na mahirap, walang dignidad sa buhay, sa mata ng iba. Pag ikaw yan ang ginagawa mo, ikaw yung walang dignidad, yung parang wala ka ng kwenta sa lipunan. Tandaan po natin, ang katapatan, lagi pong nakatago yan sa pagiging kababaan. Yung pagiging, yung faithfulness, yung tapat tayo, is often hidden, nakatago yan sa mababa. Yung nagpapakababang lugar, yung nagpapababa sa iyo, hindi na po natin. So, tayo, halimbawa tayo, nagiging tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa ginagawa natin, sa nasabi ni Pastor, yung pagawin natin. Yung parang kahit na parang alam mo, hirap na hirap tayo, pagod na tayo, matutulog na tayo sa hapon, pupunta, nakipag-tip pa kasi kami. No? Nagkaano pa kasi kami. Si Pastor. Yun sa ganong katapatan mo. While you are being faithful to God, inuposisyon ang Diyos. Amen. Amen. Pag, ano yun sa tingin mo na parang, kasi gagawin ko pa to, pwede naman hintayin pag Sunday na lang, kasi every Sunday, nakikita kami, tama na yun. Ang gusto ng pagkito ko naging tapat sa Diyos, habang ginagawa mo yan, uposisyonin ka ng Diyos. Amen. Dahil faithful si Ruth, nakita siya ni Boaz, naka-receive siya ng pabor. Naprotektan siya. Alam niyo bakit? Ano nangyari? Kasi, nagkagustuhan sila. So, may tinuro si Ruth, gagawin si Naomi, gawin mo ganito tali mo yan sa para ibig sabihin, may ibig sabihin sa kultura nila na gusto siya. So si Boaz, na alam niya na ito ay naging, kaya kung naligtas si Ruth dahil kay Boaz. Kaya kung mapakit natin na kung bridean siya, di ba? Naging asawa niya, hindi mo niya hinabon ang blessing. Ang blessing ay nakatagpo kay Ruth. Amen? Natagpuan siya. So hindi mo kailangan, kapatid, na habulin ang blessing. Kapag tapat ka sa Diyos, ang blessing ang lalapit sa iyo. Amen. Ang kailangan mo lang, maging tapat sa Diyos. Amen. Hindi papahayag ang Diyos na hindi ka napagpalain kung ikaw ay susunod sa Diyos. Amen. Ganun tayo minsan. Gusto natin big break, gusto natin malaking opportunity, gusto natin malaking himala. Pero ayaw natin sa maliliit na pagsunod. Yung mga hidden faithfulness, yung kahit wala nakakakita na ginagawa mong katapatan. Ayaw natin yung daily consistency, parang gusto natin, pagkaan nila, pagka hindi ko gagawin yan. Kay God,
Parang ganito sa social media, di ba? Gusto natin viral ang adult content natin. Pero ayaw natin ang process. Kay God, hindi viral. Intentional. Kaya be faithful sa maliliit na assignment. Amen? Sa mga maliliit na pinapagawa sa iyo ng Diyos, maging tapat ka. Yung sa mga tahimik na panahon, yung sa wala nakakakita na yung ginagawa. At ito ang pinaka-powerful. Tagdan po natin ito. Hindi pala about provision ang ginagawa ng Diyos. Hindi lang pala about favor, kundi may mas malaki siyang plano kaya kaysa sa iniisip ko. Amen? Amen. At ito dahil sa point 4, loyalty is a part of bigger redemptive plan. Yan natin, nagkaanak si Ruth, siya ay pinangalan ng Obed. Siya naman ang naging ama ni Jesse, at si Jesse ang ama ni David. Boom! Tignan niyo po ito, parang bang simpleng family record lang, parang genealogy lang. Pero sandali, tandaan natin sa Matthew 1, verse 5. Obed, ang tatay, ang anak si Jesse, anak si David, anak, naging apo si Jesus. Si Boaz ang ama, ni Obed kay Ruth. Si Boaz, ama ni Obed kay Ruth. Amen? Nakikita po ba natin? Klaro po, recto. So, makita po natin, yung personal obedience natin is connected to God's global purpose. Yung akala mong simpleng decision lang, yung ginagamit pala ng Diyos ito sa pangwalang hanggang plano niya. Balikan natin, si Ruth, ano po siya? Isa siyang Moabita, outsider sa Israel. Walang status, walang privilegyo, galing sa background ng Camus worship. Pero dahil sa loyal, dahil sa pag-surrender, dahil sa pagiging tapat niya kay Yahweh, ginamit siya ng Diyos sa redemptive plan story ng Diyos. Abigail the 12 Pounds. Parang movie, parang pelikula. Akala mo extra lang. Akala mo parang bystanders lang. Akala mo crowd lang. Pero sa mata ng director, may main role na ginagampanan. Ang book ng Ruth, hindi lang po sa love story. Kundi ito po ay redemptive story. Ito, at si Boaz ay larawan ng kinsman, tawag na ito, kinsman redeemer. Anong kinsman? Kamag-anak. Pag sabihin ng kinsman, kamag-anak na lalaki. Na pwedeng sumalo. Sino kasi pasalo? Alam niyo po ba yung pasalo? Yung pasalo ng bahay, di ba? Yung gano'ng pasalo. So, sinalo siya. Amen? Isang taong may kakayahang magligtas. Pero alam niyo po ba, itong napaganda, si Boaz ay tagapagligtas ni Ruth. Si Jesus, naging redeemer ng buong mundo. Amen? So habang iniisip mo na parang survival lang, God is written a salvation history. Yung buhay mo na akala mo na parang ganyan-ganyan na. Simple lang yung ginagawa mo. Minsan iniisip natin ito, mga kapatid. Ito observation ko lang po. Minsan iniisip na marami taga-inyo. Simple lang naman ang ginagawa ko eh. Wala naman akong impact sa marami.
Pero hindi niyo po alam, ito hindi marami alam, yung pag-pray kayo share. Yung pag-lead mo ng color. Yung pag-pray mo sa pamilya mo. Yung pag-pray natin sa kapitbahay natin. Yung pinagawa natin pag-abot sa kanila. Yung katapatan mo sa ministry na kahit hindi napapansin ni Pastor. May ripple effect. Ano yung ripple? Yung yung tubig, magpataka ng tubig yun. Tubig to. Di ba, pag nagpataka, parang may gumaganon. Di ba, tawag doon ripple. Ibig sabihin nun, nagko-continue ang galaw. Naintindihan po ba natin? So, yung ginagawa mong simple na yan, merong mga patuloy yan ng paggalaw ng Diyos. Naintindihan po ba natin to? Yung maliit sa paningin mo, mga kapatid, yung akala mo simple lang yung ginagawa mo, malaki yan sa plano ng Diyos. Parang nagtatanim. Hindi mo agad nakikita ang bunga. Pero nangyayari sa ilalim. Diba, nagtutubo mo na yung ugat hanggang magkakaroon ito ng bunga. Kaya yung mga simpleng ginagawa ninyo ngayon para sa Diyos, parang wala na. Yung pag-imbitan nyo, yung simpleng ino-forward nyo lang yung chat ni Pastor sa iyo. Yung simpleng pangangamusta mo, yung natotoong pangangamusta, yung simpleng mong, yung nagiging totoo ka sa pag-abot sa kanila, magbubunga yun dahil ang Diyos ang nagbibigay niya. Bahagi yun sa malaking plano ng Diyos. Amen. Sino sa inyo ito lahat? Amen. Kaya stay loyal kahit kung hindi ka napapansin. Hindi mo nakikita ang resulta. Hindi mo naiintindihan ang proseso. Kailangan po tayong manatiling tapat sa Diyos. So kung gawin natin itong deklarasyon ngayong umaga, Panginoon, kahit hindi mo nakikita yung buong picture, kahit hindi ko po naiintindihan ang proseso ng ginagawa namin sa church na to, mananatili po akong faithful sa iyo dahil alam kong bahagi ako ng plano mo. So hindi niyo po kailangan maging extraordinary, hindi niyo po kailangan maging magaling. Ang kailangan lang po natin, loyal sa extraordinary God. Kaya ngayon, hindi po ang tanong kung naging successful ba ang ginawa natin. Nagpunta ba yung inimbita ko? Hindi yun ang tanong. No. Yung mga pinag-pray ko, nagpunta rin ako. Hindi po yung tanong. Ang tanong, magiging loyal ba ako? Kahit hindi madali. Kahit hindi madaling abutin yung inabot ko. Mga kapatid, balikan natin ang journey ni Ruth. Nasa gitna siya ng kawalan, uncertainty, broken future, walang guarantee, walang kasiguruhan, walang kasamang pangako at assurance of success. Pero, nanatili siyang tapat sa Diyos. Amen. Nag-surrender, nagtiwala. Kaya ang tanong po natin ngayon, ano ba sitwasyon mo ngayon? May pinagdadaanan ka ba? Gusto mo bang nang iwan si Lord? May kemos ka ba na gusto mo nang bitawan? Pag sinasabi mo na, Lord, susunod mo pero tatakot ako. Lord, mananatili ako pero nahihirapan ako. Hindi ka po hinahanap ng Diyos na hindi mo mahanap ang Diyos na perfect. Hinahanap niya puso na loyal. Hindi niya hinihingi ang alam mo na future. Hinihingi niya ang tiwala mo sa Kanya ngayon. Ang breakthrough, hindi nagsisimula sa pagbabago ng sitwasyon. Nagsisimula po ito sa pusong sumusuko sa Diyos. Panginoon, salamat po sa iyo. Yung araw na amin po namin, may mga pagkakataon na gusto po namin sumuko. May mga bagay na mas pinili namin panghawakan kaysa sa iyo. Pero ngayon, Lord, pinipili namin maging loyal. Pinipili namin mag-surrender
pinipili namin magtiwala. Tulungan mo kami i-let go ang aming emos. Anong bagay na pumapalit sa iyo sa puso namin. Bigyan mo kami ng lakas na manatili kahit hindi namin naiintindihan ang lahat. At gamitin mo ang buhay namin ngayon para sa iyong mas dakilang plano. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless us.